lang. Siguro kasi yung mga yung mga kinakain nila. Sabi ko nga sa'yo, kasi hindi lang yun. Pag kinupita mo ng 5 piso, alam. Oo. Ngayon, kahit kupita mong 100, hindi alam. Ako nga ngayon nawawala ang hindi ko na alam kung kasi nasaan. siguro sa mga kinakain nila. Sa bagay, oo. Diba? Ito na nga, mabalik tayo kay I still show up on time, stay a minute, another minute. Siguro sa mga kinakain nila. Sa bagay, oo. Diba? Ito na nga, mabalik tayo kay Nanay Iska, di ba? Naitago pa niya, natago niya pa lahat yung mga clips ng Fort McMurray. Ganun niya i-value. Fresh na fresh yung mga memories niya. Kaya ang payo ko nga, lalo na sa mga kabataan ngayon, sa ating mga kabarangay, mga kabataan, huwag niyong baliwalain kapag gusto kayo kausapin ng lola niyo at magkwento yung mga nangyari nung past sa kanila. Halaga niyan sa kanila. Kasi, di ba, ganun talaga. Kaya nga ako, maggagawa na ako ng TikTok? TikTok. Parang magti-TikTok na rin yata si Kapitana. Abangan niya yan. Pero aaralin ko muna dahil dati Friendster lang ang inaaral ko. Ngayon may Facebook na Back to tayo kay Nanay Iska. Ano pa yung nakita natin doon? Mahirapan din talaga nung araw. At saka yung karpentero. Ano ba isabi mo? Ano to? Yung katam. Katam, di ba? Di ba, naalala niyo yung sinauna din ginagamit ng mga karpentero. So, maliit na siya. Maliit na version na lang nakikita natin sa panahon natin. Doon ang laki. Pero doon ang laki pala malaki. Katam niya. Nakakatuwa si Nanay Iska dahil ngayon nakikita natin, punta tayo dyan sa labas, di ba? Punta ka sa Biggs Avenue. Akalain mo ba na ganun pala tsura ng... At hindi lang yan, yung mga nakikita niyong eskwelahan dito sa, yung mga eskwelahan na yan, sa Beauregard, Bogard, anong man yan? Bogard? Father Bogard. Si Father Bogard, kasi tabi, manang pronunciation ko, huwag nyo na intindihin. It's a French kasi, di ba? French kasi mahirap kasi din. Bogard. Actually, ang basa ko dyan dati, Father Bigard. Bigard, Parang Diyan yan sa may sa may Abasan, di ba? Sa may nag-school yung mga anak ko di ba dati? Nung nasa Abasan kami. At saka nakita mo yung picture ng itsura ni Father, yung damit nila, talagang yung pampare. Authentic yung diba? Pinakita ni Nanay Iska. So, kasi parang mga fur din, kasi siguro dahil nga malamig dito sa Fort Mac, iba yung sa normal na nakikita pero natin. Pero ang ganda, talagang na-preserve talaga na-preserve yung mga history. At saka ang nakakatuwa, yung mga history na ganyan, hanggang ngayon, andun pa rin. Tingnan mo katulad ng yung mga school, di ba? Father Bogard, Father McCready, yung Lafont. Ang Clark niya, actually, is 1968 pa pala siya nandito. Kaya na naman tayo sa mga numbers Huwag niyo na ako tanongin sa mga numbers, mga tayo. Speaking of yung eskwelahan, nakakatuwa. Yung eskwelahan dito, di ba yung parang yung bangko niya, makikita niyo dyan. Makikita niyo yung picture dyan. Pati yung mesa nung teacher. Nakita mo? Pati yung bell, di ba? Actually, hindi. Mapapansin mo talaga, I think, hindi lang Pilipino. Hindi lang Pilipino. Na-amaze ako, hindi lang Pilipino ang may sinturon sa lamesa. Nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun? Sinturon sa may lamesa, di ba? Hindi lang yun. May hangin pa Yung upuan nila, yung nilalagay mo ng bubble gum. Di ba? Structure lang. Katulad dito mga mga upuan ng grade 1. Pero yung eraser nila, isang ganun haba. Pag erase mong ganun, erase na lang. Ang galing yun. Nakakatuwa. Nakakatuwa si Nanay Iska. Parang siya na lang nag-iisa na matandang buhay dito sa Fort. Pero ang pasasalamat, hindi natin malalaman yun kundi kay Nanay Iska. Correct. Yung eskwelahan. Lahat ng mga step, yung kung ano yung nagawa mo dun sa lugar na yun. Pero dito nga sa Fort McMurray, I think, every corner Baka ganun doon sila mga nakatira, no? Parang, eto, yung Gordon's Avenue. Hindi, yung nakita mo, di ba sa Franklin? Oo, kasi hila sila doon. Kaya may Biggs Avenue tayo. Tapos may Gordon Avenue sa doon sila nakatira. Ang May Crescent, nasa
nasa downtown din ang may Nasa presence, Oo. di ba? Halos lahat ka nasa downtown. Actually, yung waterways ang pinakauna nilang trading spot. Yes, ang waterways. Ang waterways. Ng lahat. Oo. Doon na daong yung unang At doon na yata may train eh. Barko ata Oo. yung unang Doon sa may sa may sa shipyard, di ba may Oo, barko sa din shipyard. doon? Doon Oo. ata sila unang Doon ang naglalanding. trading nila talaga. Kahit yung si Hope May, doon din unang lumalanding ng aeroplano niya Mm. sa river doon. Sa river. Matang yun So, talaga. bago siguro din nagsimula itong, di ba, yung ating, dahil ang Port Macquarie, alam naman siguro ng lahat, is an oil site, di ba? Siguro bago yan na-discover, sila yung unang mga tao dito talaga na yung nag-trading, yung Doon alam mo nila yung sa siguro, atin, di ba, dati mga aalamin barker, natin yan, aalamin Mga barker natin yan, nila. paano nila na-discover yung Yung mga oil oil sands. sands, di ba? Pero talaga, ang kauna-unahan na yun nga yung mga ating mga First Nation, nakita mo yung mga tipi nila, no? Talagang, Oo. inimagine ko pag malamig, yung mga cabin nila, kahoy lang talaga. Oo. Paano Oo. kaya yun pag malamig? Siguro ang... Hindi nakita ko kasi doon kay Madam eh. Meron silang siyempre yung Yung doon ano, ng mga kahoy yung kahoy. talaga. Ah, Yung meron kahoy, sila. oo. Parang Yung chimney chimney lang. na talaga. oo. Pero kung nakita mo naman, Nakakatakot naramdaman natin ang ano dito, wala pang masyadong ngayon, nagkaka-experience tayo ng -40. Lalo na noon, wala pang masyadong mga bahay-bahay. Ay, oo. Talagang napakalamig, yelong-yelo na talaga. So yun na nga, sa bagay, sa dami ng kinuwento ni Nanay Iska, nakalimutan ko na yung iba. Oh. Anyways, napakalaki ng pagbabago at tayo napakaswerte pa rin dahil lahat ng nararanasan natin ngayong kaginhawaan sa buhay dito sa Port Macquarie ay hindi naranasan ng mga taong yun. Pero kung hindi din dahil sa kanila, Wala yun. hindi natin nararanasan ito kasi sila nakadiscover ng mga mga bagay-bagay na tinatamasa ng Port Macquarie ngayon, di ba? No. Napagod talaga ako. Sobrang 4 Apat na na oras oras, ba naman? grabe. Sa tingin mo, Oo. ipapasok lahat sa na-amaze na nga lang tayo sa mga Oo. pinakita niya Oo. eh. So, Mukhang amaze ka nga. Kasi ubos mo na nga yun. Oo. Wala na. wala naman akong narinig sa mga naikwento ni Nanay Iska doon sa mga ano bang natutunan mo kay Nanay Iska? Ano ba yung narinig mo doon? Kabilang dalawa yata ni Sharon na Marami nga, yung mga lumang school, mga Oo. churches, yung Oo. mga street, yung mga school. Parang masabi ko, Kaya nga, Pabalik-balik alam mo, lang yung... pabalik-balik lang yung kwento. Oo. Ngayon Busy kasi nagtataka, siya sa pagkain. ngayon ko na minsan nakakapag-isip ako eh. Na alam bakit? Bakit ko kinahantanod? Alam ko ba? Ngayon talaga. Ang papasweldo mo, bawas na. Wala hindi ko alam kung bakit naging tanod ko to. Pandagdag. ano ka ba? Makikinig lang naman tayo para ang trabaho natin, pakalmahin si Nanay Iska. Oo. Ikaw ba naman, 4 na oras ka kayang nakaupo doon? Ma-amaze ka na lang talaga sa mga kwento. Ay, Kaya- nako. Anyways, ako'y magpapahinga na. At bukas ko na pipirmahan niya mga papeles na yan. Baka pwedeng pirmahan mo na, Kapitana. Ang tagal na yung mga yan. Kanina pa. Nakakapagod na yun. Yung Anyway, kape ko, lumamig na. ako yung nagpapasalamat dahil tayo napaka-busy natin itong nakaraang linggo na to. Diba? Welcome natin recap lang tayo. Na-welcome natin si Mang Saldi. Ayan. Jose Again, Ricoca. mga kabarangay, bisitahin po ninyo si Mang Saldi. Abangan ninyo, napakasarap. Ilocanong Yes. kape. Yan, malapit na. Malapit na. Oo, Parating na daw yun. malapit na. Napakasarap. Shout out sa mga Shout out, Ilocano. oo. Tsaka Tapos, Ilocano dyan. Bigyan na. Abangan din ninyo si Trisha. Okay, papanayam natin dahil bago natin siya bibigyan ng barangay certificate, kakausapin muna natin siya kung paano ba yung business niya. Abangan po ninyo mga kabarangay. Napaka-talentadong, tama ba yung ko? Makamabash Oo. na naman ako dito. Isa siyang talentado. Talentadong Bata. Napaka-creative, Oo nga. sabi nga. Oo. Gusto ko yan. Isa siyang Oo. ma-arts. Ma-arts oo. siya, ma-arts. Oo. At shout out din, may nagpapa-shout out yung mga kabarangay natin dyan. Saan? Ha? Ba, dami na May nagpapa-shoutout kay May team Kapitana. kapitana na tayo.
sabi nila. Tsaka yung mga taga-Team Oo. Loida. Kami, mga Team Loida, okay. At saka paalala lang kung may mga paayuda kayo sa barangay, naku, buong puso namin tinatanggap yan. Ipapamahagi natin yan sa ating mga kabarangay. Okay? Sino So, kaya susunod na magre-reklamo ka? ako, Na abangan dapat natin yan. Bukas na bukas, marami na naman tayong magre-reklamo. Anyways, okay na. Sige na, wrap up na tayo. Tayo magsiuwian Oo, na. at anong tayo oras na? mag-uwian Oras na. Alas Oo. 9 na. Nauubos na yung pagkain ko dito sa barangay Wala pa tayong ayuda Puro Ayuda, kain ka ayuda. ng kain. Kaya Hindi ko talaga maintindihan. I still show up on time. Stay a minute, another minute.